Praise the Lord! Happy anniversary ng itong tanan. Hindi yun. Hindi ko nakita. Pwede nila i-move ka dito gamay? Okay. Sige. Kuha lang sa ako. Relax kayo din. But anyway, naghana na to eh. How are you today? Blessed. How are you today? Blessed. 50 years old. Hindi akong to, medyo ganang ano siya ganang taas ni coverage. Kay ang gihatag na topic na ko, 50 years renewed. What give specific dito kung saan akong isulti. And it took me weeks to pray. Saan kami may isulti ng week? So, ang inspiration sa Ginoo nga pasultingon ko, kanus ang nagsugod yung renewal dun sa kalibutan for 5 minutes. Kanus ang niabot sa Cebu. Pag-abot sa Cebu, di na mo ka-istorya daghan kay wag mo ko na may pagsugod. Dito mo suliti, pero na ako gi-interview. Nga mga original yan. Gi-interview na ko ang kauban ni Father Polinar dito sa Baguio na taga Bohol. Si Romana Buliser, Sister Rumi. Na sila ko'y nagdala. Kuyog siya ni Father Polinar pagdating sa Cebu. So, na ako'y material gamay, no? Pero di kayo ko ka-istorya sa detalye kaya niabot ko dire 1984 na. Pero nang charismatic ko sa late 1980. In other words, 5 years na charismatic sa Cebu, diha pa ko na charismatic. Pag-abot ako sa Cebu, i-istorya na ko niya, no? Ang dinhin ako, ang tod karon. Ug unsay direction sa Holy Spirit sa next 50 years. Okay na mo niya? Sige, sugod na ta. Okay? Wala din gawas. Diyan na. Okay, tanawa ang title sa talk. Ako din i-mention si Father Polinar, the late Father Polinar of Monsignor Fred. Kasi nagyon ang instrumento, legacy din nila duha, no? So, ang akong title mo ni Fire of the Spirit, 50 years of Catholic Charismatic Renewal in Cebu. Mangutana po ninyo, kinsabay, 40 years up to 50 years old sa charismatic na din yung buhay pa. Taas na mo, 40 to 50 years. Kadjutay na lang no? Sige. Kat to 50 years, I know niya ni Sister Nani. Nagsugod din Sister Nani. Tuwara, no? Nasa Sword and Fire, active din Sister Nani. And she was one of those na naka-witness ng sugod, no? Yes, sa Rosario. So, niagad siya. Imagine mo, dahil natin niya. Yeah, of course, if we're going to yes, mo tubangan, mutala siya na po, anong VIP mo po? Ngayon lang po, VIP. Ngayon siya, Villarta is present. Hello, salamat kayo. I will discuss, mention something, pagsugod na ko, o kung sa gini si Badudong nag-support, nag-build up na ko, no? So, di ginagawa naman yung tango, ibog na mo ginabuhay. Anyway, sige, sagot na ta. Now, sa mga charismatic doon mo ingon ka, kung tanong ka dito, sugod ng charismatic, ano sa aman? Okay, nagsugod ng charismatic sa Catholic Church, officially mo beginning, mga kaigsunan, hindi siya mo. Hello? Okay, kana. Lahi na, no? Sige na. Sinisinyas lang tayo, no? Okay. So, before nagsugod ng charismatic, by the way, nagsugod ng charismatic February 18, 1967. Dito sa Pittsburgh, Pennsylvania. Doon na yung sa kagrupo, palihog next. Kini siya makita niyo before Vatican II, ay ba mo sa Vatican II, no? Vatican II, latest na siya, out of 21 ecumenical councils of the church, 1962 to 1965. O niya, nag-isugda i-convene ni John the 23rd, namatay siya, tumatunga, nag-conclaim sila, napili si Paul VI. Siya na mo ini-declare o declare sa council. O niya, kaya po si John the 23rd, sige mo siya tampok, bubok mo siya ng tao, kita na mo itong iyang lawas yung incorrupt sa Vatican, no? Bubok mo siya ng tao. Yan siya, come Holy Spirit. Renew the face of the earth. What the prayer niya? Sige sa pastor din sa Vatican, come Holy Spirit. Renew the face of the earth. Mura siya na I feel.
Uli ang tubag sa iyong prayer, 1965 man at the-close, pagka 1967, officially mo ni giila na sinugdanan sa charismatic renewal sa tibuok kalibutan. Diin man, direct. So, the Catholic Charismatic Renewal began in 1967 at, can you pronounce that? Ano sana? Duquesne University sa Pittsburgh. O, kanang Duquesne University, kanang university, ipadagan ka na sa usa ka congregation na ginganag the Congregation of the Holy Spirit, the Spiritans. So di pa ko mo sulod diha, mumunak to dulo kahit lukso ko. Pag pandemic, na kami online prayer meeting. Every week din na, no? Sa among community, God's people, unya na kang join, no? I-open man. Nais na ka, kanang ito mo, African na ni-appeal. Isang ni siya. Unya, siya, pare din siya. So ako nga po, what's your name? What's your congregation? Siya, I am a Spiritan. And you know, pag sa pandemic, sa among anniversary, nahibulong ko, meron siya, Brother Ali, I'm in Cebu. And that priest is now here with us. Father Peter, please stand. Father Peter, the Spiritans are here in Cebu. Okay, so naging sila karon, the congregation of the Holy Spirit. And it's so, grabe ka, amazing, no? Yung nakita kami, and of all the places in the world, sa Cebu, siya padala. And so we invited him to be our mass presiders among anniversary sa among community. So happy bigay ko. And for your information, na ay mga Spiritans na nandun sa Cebu. Diya sila. So pipilan na sila itong mga pare doon ng mga puno sa Espiritu Santo. Just in case, ganahan mo mga bitar o mga pare charismatic, niyan sila. No? Okay na? Sige. Amazing, no? Nagpunit-punit din si Lord. But anyway, dahil ta. So muna, no? Kung ano sila mga, pipilan sila ng mga batanon na members sa community na Cairo community. Kunya dito sila sa Art and Dove Retreat House. Kunya ang inaangay basa is about Acts chapter 2, about the Holy Spirit. Sige lang sila sa basa na. Dayon, yan ang pagkagabiin, no, sa February 18, kanang mula sa ginut sa Spirit na ginaganay sila padung sa chapel. Wala. It was not a formal time para convince sila. Tapos sila dito, right there, they spoke in tongues. Grabe ang anointing, grabe. And that was the beginning. Yan spread siya like wildfire, not to sa Notre Dame University, kung may abot sa Pilipinas 50 years ago. Napakan na gino. Actually, 50 years sa Cebu. Pero niabot ni Ugay na sa Tagum. 1972 sila dito. Ang mga Marian Fathers. No? Ang Tagbilaran nag-celebrate silang 50 years last year. Ako yung speaker dito. Kaya na po na mas Padre-Polinar sa Tagbilaran. So, kita karoon po nag-50. Ang Tagbilaran nag-50 na. Ang Tagum nag-50 na. Sa atong 2012. No? Kaya unang sila. Sila kinaunahan. No? Pero sa ilang, kaya nga no, karoon, may kuntisay kasi paunahay, we are happy to tell you na ang mga charismatic all over the Philippines, especially sa Visayas at Mindanao, pagsugod yun, ang higit silang muha sa Cebu. Na moingon na dito na ako si Father Lucas Inot, pero dali, ano mo sa Cebu mo ginong gitar ng mga tao sa Mindanao, ba din sila ilang dito? Eh kung ano sila nakita sa mga Father, narang yun. Ano ba? And ang mga taga Manila, would say, ano ba meron dito sa Cebu? Bakit kayo nagkakaisa? Bakit kayo nagkabuklod-buklod? Di kami doon sa amin. Kanya-kanya kami. Sabi ko, dapat lang. Christianity started in Cebu. Alam mo, brother, ano ibig sabihin ng Cebu? Christ existed before the universe. Cebu. And Cebu, center of the earth, begins unity. What's up, no? Ayaw lagi mo katong. Okay, so ano to, no? Praise sila. Next, bro. Okay, so ang first baptism in the Spirit, kapitan ni Mabut Cebu, katulang. Karun. Explode, umayo, grabe yun, like wildfire. Within months, the movement spread. Sige, next again. Okay. Murag lahit ni. Okay, sige pa. Correct. Kana. Within months, the movement spread to Notre Dame, then Michigan, then across America.
Direk. Bakit? Ito. Wala. Oh, ang dali mo man. Dali mo yung sound. Oh, tama. Lahi siya. Ang kanan. Oo. Muna rin. Mas kami magbalik. Okay. Okay, yan na. Naabot ako dali pa. Next please. Arrival na, no? Abot na Cebu. Cebu eh. Cebu eh, no? Abot ang kala Cebu. So, here is Father Polinar. Okay. Nag-interview ko ni Sister Romy Bulisian. Ganoon sa magina ni Father dito sa ako. Sa Baguio ko sila. Sa actually, Brad, may ito si Father ko, ano to sila, so ito, radikal, no? Naglibong ko siya sa pagkabalik, pinanaman siya, pinanaman siya, pagbinuisa, no? Ikuyog siya naman dito. Tapos karoon kay charismatic ko na ito. Nag-book out si Father kay Wak sa kauyong. Bibiyaan niya na rin. At ito sa Manila. So the first attempt, Father Polinar did not finish the retreat. Kaya wala siya kasabot. Kasi binukan na eh. Ano ba? So, but then, the Holy Spirit, Jesus prayed ito si Father Polinar. Pagkawaman siya, Romay, mamaling ko dito. Kuyog ko. Kaya nag-ibitar niya. May kuyog si Father. Dito, napuno siya sa Espiritu Santo. Nagigamit siya sa Ginoo from that time. Kung dito nila, no? Tapaman dito nila kay sa Father. Medyo agyahan meditation ba? Pero iinsa siya sa Ginoo. Grabe. Amazing kayo. Ang liyog sa Holy Spirit. So, na, si Father Polinar, no? Ato siya nga po kay instrumento siya. Niya siya Cebu. And then, here we go. So the first charismatic prayer groups met in humble homes sa Tibok Cebu, where families gathered weekly to experience the Holy Spirit. Small gatherings planted seeds that grow into nationwide movement transforming Filipino Catholic worship forever. I'll explain why. Sige. Next, please. Okay, of course, Monsignor Fred. Si Monsignor Fred, na respetado kayo na leader o pangit din sa Archdiocese Exorcist, initially approached the movement with caution and theological scrutiny. No, maayong kayo si Monsignor Fred, minaw dito siya ba? Open kayo siya sa spirit, pero grabe ka theologically sound kayo siya. Maayong kayo influence, siya din ang instrumento na guide kay sa Father Polinar sige magbiyahe. So, dun isa Cebu, ang naghiya sa tananan yun, ang support, bisan pa ang mga leader sa simbahan, medyo di kay ganahan, na sa Monsignor Gilmoy, magtabang siya Gilmoy, magdupa siya Gilmoy, mulaban sa charismatic, nang di ginato siya malimtan, ako siya i-praise sad, no? Monsignor Fred, he was very instrumental. He saw something in me. Siya kita. I would always tell people na every time Monsignor Fred goes to buod mo na niya. Ang tukla sa kawanan is siya Pastoral Institute. Kailan ka dito doon si Mana? Ang tukla dito, yes, Monsignor. Ikaw mo dito ha? Yes, Monsignor. Bigyan ko bumalipan dito niya. Kung iya ko magpik ko na umaga, marag yung ginoo ko nagpikpik na ko. Ano ako masisigit sugod, Monsignor? Nakakisira kita na ko. And so what? He got me an endorsement from Cardinal Vidal para mo evangelize outside the Philippines. Siya ang buhagin niya na siya din mo nag-endorse ng lipat yung kayo until Archbishop Palma and of course sa Archbishop Abet, no? Grabe yun ang gusto. Pinanggat kayo ang Cebu sa Ginoo. Praise the Lord! Pagpaman ng Ginoo. Next, nitubo na itong ipugas nila ni Father Polinar, limahan nila duha o nitubo ang charismatic sa Cebu. Marapang nag-ano? Parang istorya na rin, no? Okay, let's go. Let's continue. Sunod, tubo siya, pero na yung mga struggles. No? Ang mga tradisyonal na Katoliko, may mga nahigit sa Protestant infiltration, na suplanta, emotional manipulation, usama na sila ngayon. Maghilak mo na sila. Mura na mabutal. Kaya magsigig sila sayo, nagsulugso, pagkatawa, maghilak, ano mo binayimpresyon? Ay, kailangan magkatawa, ang galing naghilak. Katawa mo kita nindot na pagtununan sa Ginoo, may makahilak na sila. And that was also my
Christian. Dito ko sa Liti, matangkong ko sa Kristan, upat na tuig ko sa among parokya sa Hindang Liti, 13 to 16. Nagahindang mo ba? Liti na rin. Liti na rin. Praise the Lord. So, ang parang dito sa late Father Manuel Moiven, charismatic ito. May kung sa Father Pulilan. Mo ito, nga diyan yung mga guys dito. Grabe yung support yun. Grabe di ba? Abot ang mga speaker sa Rosario. Sila si Martinez, brother, Martinez, grabe si Rico. Yung dua, lumabot sila. English Father, appeal. Seminar, appeal sa dito. Wala, murang natunos, doon po ang sumunod sila. Parihag kita yung presyo, no? So, but anyway, di man sakto, di man tinungod na Protestant infiltration. So, the next one, nakita nila, nadungan na yung milagro. Miracles began happening regularly. Testimony sila, paralyzed, lakaw, mga buntag, nakita, marriages restored, addictions broke. Ganito yung mga, grabe yung mga istorya, wala kayo properly documented. No? Pero grabe yung mga testimonies nila. No? Kita nila pa ang mga gifts. Next. So, ang mga batanon, the first thing ato nakita, ang youth yun. Kanang youth ministry sa Santo Rosario sa una, nakabalidaghan nila, kaabot pa mo na nila. Naghang ay nalapanik nila. Saghang ay nalamadri. Mo na bunga. Mga batanon, okay, gamay testimony na pa, dinitaman. Before ko mag-proceed. Niabot kong Cebu, kiniskuila ko, ikag Leyte. I was out of school for 1 year. So, charismatic ko 1980. Yeah, kay wala mo kayo school at college, 1981, 1 year yun ko nga, gitrain yun ko para mag-preach. Kadang informal training yun, ginapon. Sa kasa, no? So, kamao na ko mag-preach. Kabalo na ko, ASS, 16 years old pa ko. And one thing na ganahan ginako, hindi ginako malimutan, is that grabe ang support sa mga elders na to. Kaya mga elders, nasa kisa sa na to. Kada bang istorya ko ba siya, padayon kayo, ganahan niya. Ako ba yung kayo? Pagka charismatic mo, mauwawan ko, burong ko, o kubarkada, ang tagal ko so, okay. Ginabuli mo yung puso ko na kayo, kinilagay mo buta. Ang hangin mo sa mga dakdan ko, itong mga takas mo. Hain, Boy Scouting, kabangan, anong fruit dish, ako naglasalot sa lamay sa mga istrati, nagsunsun. Sa may muna scouting, ay gusto ba naman ito niya? Plus na, namatay ang tatay, 6 years old, ang akong mga isang malaki sa I don't know, it's not bullying, it's just teasing, pero sakit kasi tughan. Di ka naman isuman, nagabat, tanawan na yung ilong, walang sa dayong gibali. Kasi isa dayong gibali, eh. Pero wag ito, feeling ako, bumudyo kayo yung ilong, maflat kayo, pinumbag-bag, pakul. Kasi pakul, gawin sa isla sa bato ko, mulmul, grabe. Di ko matawag sa amin. Kaya tanaw na ko, hindi ako sa libating na, ano, yung feeling, na matubag ang tao, dili na lalimay. Feeling ako, okay na, ako pinakamatik na, hindi mo kalbutan. Mangaway na ko, hangtod ka ron, di ko mukha o isda, kabatig na. Damay sa tanang mga isda, batig na. Pero grabe ang mga elders. Sige nung, they saw something in me. Kaya nakapasama ng scholarship sa presidente sa Pilipinas. So, eskwela po sa Carlos, hindi na lang story dito sa Cebu. When I came here, talangban mo, nakita ko for meeting. Charismatic kita. Kasi may meeting din eh. Allah, sa Carlos sa Lamban, napunog sa mga born again. Mga navigators, mga sounds, makikisa na to sila. Wait, natuloy mo din eh. Na ay small group, gingan lang Sweetheart of Mary Community. Nakala sila, Juterian sila, mapil ko, Sweetheart of Mary Community. Karon, di ba sila taga-pyramid sa university? Abukon sila. So, ato sa plaza, nanta na praising, hallelujah, doon sa gwardiya. Pero kung mag-jamming, okay ra. So, pag doon sa gwardiya, gusto ng kanta, inakay alag-alag, in the darkness is highway. Okay na kung mag-jamming, ayaw na mag-meeting, what would you make? So, mag-hotel California na sila. Yan, na-join mo ko. Hindi ko dili yung namin, natuloy ko manta. Sige, I'll try to help you. Gusto sa kulimawaan. To work this out. Ilang mga istorya. 1 year after, na-recognize me sa University of San Carlos. Ako ang first president. The name of the group is Catholic Charismatic Carolinians. Are you here this at the CCC Netherlands? Okay, Catholic Charismatic Carolinians. Buhin pa na sila ang
karon 40 years na, o ang graduates nila, mo ni Fire of God Ministries. Asa Fire of God? Imagine nila. Mo na sila. Kung nakikita sa nako, si Lulu na natawag na ako. No? So, mo na mo journey karon. Napangita mo yung Word of God. First dito, ginato ng charismatic talamig ng Biblia, no? Si Puma sa Bible, yan, eskwela ko ka ng lay theology, akong graduate school, is ka ng religious education, San Carlos, kaya nagtudlo ko na yan. Yan, ang gamin ko din si Bertso, so na-active ko sa Catholic Defenders for 10 years, CFD. Na-presidente ko sa CFD sa Santo Rosario, hindi na nagsulod. Lecture ako dito sa ilang. Lecture ako na ako sa CFD group. Sila nakakita na sila Barbundong, sila Barbender, sila namkat-kat, kinsa to sila mag-budget, kinsa mo nabataan. Kinsa mo nabataan, sila na-train ba na nato doon, itong ba siya, ibitahan. Now for the record, I did not apply for anything sa Santo Rosario. They invited me. Kani-join ka sa charismatic madita. Ganito mas ginoo, sige, suwain ako. So ni-join ko, 1986. That was like 40 years ago, no? 1986, and the rest is history. Nahimong kong head sa evangelization ministry for several years. Mao na dili gyud ko kalimot, alam ninyo nga nahimong kabahin sa akong kinabuhi, sa akong journey, nagkaming salamat. Di nako balimtan, igamit mo sa Espiritu Santo. Even until now, as I look back, 45 years na ko nagwali. Bisag asa ko masyak na ko kaya nagpilkailan akong mapare. Dito sa Mindanao, kung kailan ka, Father, ikaw mo yung experience, wax, gani. Uy, nag-apostles mission na seminary sa Tagum. Ikaw na speaker. Ano? 45 years. Grasya na Ginoo. But the charismatic renewal in Cebu, 50 years. Nahimong kong kabahin sa 50 years sa Cebu for 45 years. And until now, I'm still here by the grace of God. Amen. Ang sa, may word mentioning na itong UC. Asa naman na UC, charismatic na rin. Na gisundan ni Brad Jomies, no? Grabe po na, dagan po na mapani, nila. Grabe po na. So, lihok ni sa mga matanon. I will mention to you the importance of the young people sa last part. Okay, let's go. Next, please. Kung sa ibong naanin, lives transformed. Mga former drug addicts, mga broken families, nagkakuli, lost souls, found new life in Christ for the renewal. Nahimong bitaw siya na tinukuray na saksi bitaw ang pulo sa Ginoo, duli yun. Nagkanang pagbago, di lang sa theory. Kung dili, kasi natingan yun, that the Holy Spirit is the agent of transformation. Siya yun na. So, wala, di na katubong siya. Kahilatan, testimony na, kaya di makunti na enjoy. Next, please. Hello? Next. Ayan, so, isolation and emptiness. One song na digid na malimta tatakay sa ulo, kanang-kanta dito, ano kayo ba mo na? Nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Iba mo na? Kawawa di ano, sige. O niya, mga vibrant communities, sense of belongingness. Oh, I belong here. So sinahinay naman ko nga, di naman ko mauwaw. Hangtod karon. Sa una, mauwaw kayo ng istorya ba sa daghang tao. Karon, di na ko ganahan ang unang istorya. Basta na daghang tao. Mo nang kadiyod mo, saan mo rasa? Napakuhin na kong oras. Okay, let's continue. Next, kini ginagawa na next. Kung sa pag-ipunga sa ninyo ano si mo, kini. The gifts of the Spirit nag-manifest na. Speaking in tongues, prophetic prayer, healing ministry. Grabe ang mga healing ministry natin, no? Very strong, di namin tayo, no? Next, please. Ang kana, no? Mga healing encounters, nakanagadahan. Naay mo yun nga, gikan ko, na nominal Catholic, na karoon nakikita ko kanang yung pinuray relasyon ba in a personal way sa Ginoo. Next, please. And then, I went from being a nominal Catholic to having a personal relationship with Jesus Christ. Personal yun. And then, next. Young adults finding purpose. Na mag-istorya na, mag-meeting, magbasa Bible, mag-istorya na Ginoo, cell group, anak sa mga kananan, mga balay-balay, mga opisina. Next. Okay. Families renewed together. Pangaon,
manok dito, mga nahayang. Nag-ampo na, di para sa unang bitch ng kawhat, no? Inilugay pa mo, aglong mahundan. Karoon na, no? Next. New forms of ministry. Na-discover na mo ang imong giftedness. May itong kanta, may itong gitara. Nagamit na, no? Para sa himayaan sa Ginoo. Sige, sunod na dyan. Na-expand. Before na-expand, Late Monsignor Fred established a formal training program para sa mga leaders. Sumunod mga group seminars, daghang mga leadership formation. No? Monsignor gave us theological formation, no? Sa mga charismatic leaders. Balik ko, the life and the spirit seminars is standardized. Kung na natin kagaling manual na sa sipog yun. Ang Father Pulinar, i-compress, i-revise kamay lang, mga titles, o mga nang gusto. Sumuna na standard na ito na LSS manual. Next. Alright, karon. Hinahinay na na-mature ang ministry, nahinog na siya. Tarang next. Ni spread. So muna kumusta man ang charismatic renewal karon sa Cebu after 50 years? To summarize, charismatic renewal became integrated into regular parish life throughout Cebu. Ito maghatag ng the collections of the minister, the collections sa CWL. Before ito, kamutan na ako na mag-talk na may welcoming, opening prayer, sus, mamanta man ang Holy Spirit. Kuna. Charismatic. Charismatic. Charismatic din sa parokya. So, maunay ka rin gusto ba yan ni Pope Francis kung sasamanding niya sa Caris na ang baptism of the Spirit mas-share din nato sa tanan. Nasugdan nato din sa ato ang parokya. Hinahinay. Of course, with the blessings sa ato mga kapanian, dili kita mo una-una, no? Ato ginang i-present ato ang mga plano, ito program kay para din na tayo saktong move. Prayer groups evolved into service ministries, feeding programs, Christian outreach, hospital chaplaincy, youth evangelization. The movement matured from emotional experience to practical Christian service. Nag-host na mga conferences sa Cebu. Nag-host na all over. Next please. The next example next is sample gining last. 2 years ago, we have the Caris, National Caris Conference din kaning lugar, no? Daghan, tibuok Pilipinas, yan natay mga speakers na invite. But before daghan kayo mga speakers sa gawas, no? Daghan, mga Father Bertolucci, ito mga Lim Brothers, ito si Father Pisato, daghan po kayo. Open to naghanan. So, next please. So mga na itong Cariscon, daghan lang mga pare, pinsa na, nasa ubos, kami na sa National Service of Communion, NSC, National. Next. Okay, karon, na ta. Sa mga nilog yung bunga sa charismatic renewal, kini mga bukasyon sa religious life. No? So, si Monsignor Fred, more or less, no? Ano na tayo, abot sa charismatic, nasugdan niya ang LGC ng mga madre. Siguro na nauna gamay. Dahil, eventually, later on, ang MLCC, mga pare, mga madre, o nasa-relay na community. Dahil, of course, ang patching ni Father Pulinar. Ato tanawon, nanguhag yun ko na lamay ko po ano asa mo kung gagawag picture na nila ha? So please, next please. Tarang! Okay, here we go. So muna yung mga patching. May patching na rin? Hello? Okay, muna yung mga pare ni Father Pulinar. Mga sinarias, grabe na, mga charismatic na sila. Pagkita ko na mga kanila, maganda sila yaway na sila, mag-retreat na sila. Mga pare, grabe kami mo. No? Next please. Okay, di Abra, kailan mga nila? MLCC. Diyan na sila, no? And then next please, muna ang ilahan, appeal ng mga seminarians, I think. Yeah? Okay. And then next. Diyan ang mga madre. Alam ka, may charismatic na sila. MLCC ng mga sisters. Next. Ang atong mga green sisters. Hiling mo na rin. Na mga MGC niya. Mga charismatic na sila, no? Praise the Lord. Mister, nagugoy giganahan sa inyong page. Kung ako ginagibutang, kay cute kayo. Next please.
Kana, ana! Gana, kikuha niyo, biya niyo GC sister. So, kanang tabang mag-recruit, katong mabatalang mga babae niya, no? Malibog pa mag-asa yung may butang sa Ginoo. You try, mag-search din mo. Ano, kaya usa sa mga butang yun sa charismatic Ginoo sa Cebu, grabe kadaghanan mga bukasyon nagikan sa charismatic. Ang nagsusuri ko sa lain-lain lugar, no? At tagugtok sa congregation sa mga pare. Hatag ugtok, so tumutalan ako, no? Mga charismatic din sila. Nga, bisan sa OEB, may charismatic, MEC, mga charismatic. Ako din na magtapot ha, mga charismatic na gikan sa lain-lain dito, bro. So, pag binapari, gimingaw na may praise and worship. Hindi ko sige, natin CCL praise na GC. Ako ilan, ipa-appeal ko pa rin para na maka-join mo. Kung hindi man siguro charismatic din yung spirituality, at least ang charismatic na himong kabahin sa imuhang journey, sa imuhang religious life. So, salamatan na ito, Ginoo niya na, no? Magpapala to si Lord. Thank you, Lord. Next, please. Of course, Caris, no? Dimension naman na Mr. Faye. Ka-imagine ka, more than 20 years ago, si Sister Faye ni-attend ng LSS. May usa sa mga speakers, ako! Tapos Bernali, masabi niya mga speakers ako dito ng LSS, no? Yan, nasyak sa kuha, si Father Jerome, ikaw may speaker na ba pag LSS? Sabi ko, oo ba? Kailan mo ba nalibin si Blante? Tingnan siya, okay, sure. Na-appeal ko charismatic seminar dito sa Santo Rosario. Kuyog sa mama, 10 years old pa ko. Ang mga speaker, si Brad Ali. Tiguangan na ganyan ako. Tiguangan. So, okay, so next, please. Of course, with the support of Archbishop Emeritus si Palma, grabe. Kung sa isulti ni Sister Faye, makaayaw ang yun, libo, hindi siya tandong, ganyan siya. So we will miss him na, of course, from time to time, ubang yapon siya na ito, niyalang yapon siya sa Cebu, pero usa siya sa dako, hindi tayong pinundang na ikuyanang kita, kailangan kita ubispo ng Ibarong para sa charismatic niya. Gikat mo sa Cebu. Niya, di kay Cebu na niya. Siya ang episcopal advisor sa charismatic tibuok Pilipinas before siya na ni-retire. No? Ito pa para ni Archbishop, no? O ginitagaan ang magitag Archbishop sa grabe ka, buutan, o welcoming ka, open-minded, no? Tingnan mo siya na, I want to learn more about the charismatic. Please help me. Kapi ka mo rin si Archbishop, no? And then, and he is a personal friend. Pare ko siya sila balik sa parokya sa Hagna. Muna pag-introduce ni Sister Faye, Archbishop, ako si Bernali, coordinator sa charismatic sa Visayas, and sabi siya, wako mabot sa Magellan sa Pilipinas, kailan na may Bernali. So, grabe din siya kukuhan yun, Archbishop. Makikita siya na ito, uban siya na ito, niya, sige. And then, of course, dinhi, muna niya itong mga some major activities na charismatic na dili ta ka-claim na kita rin charismatic. Kung dili charismatic is a move of the Spirit, different expressions, different realities. Salamat ang naguna, namunga na ta. Dili ta, naguna-una nga, o na daily. Dili man. Naala ta, it's, para na ko, sometimes, yun mo, ready naman ko Lord, mo slow down, tungkol kayo. Dagdahan naman mga bata na nga din eh. Pakpak ang mga Gen Z. Gen Z! Magkuhan kamay, mga millennials din eh. Pakpak ang mga alpha. O kagagam, tiyan mo na, ano yung musunod na ito? Nakita mo mga idaran na, kaya kukuhan mo Gen X, magkukuhan na rin mga boomers. Kung yan, magtiniguan ta, kinalang ka mag-usap-usap ito pagtas ng mga bataan eh. O wala, no? Na sila yung mga expressions na, kasi hindi ka kasabot. Yung mga anak sila, sana, klakit. Kaya sana ilang mga expressions, sama na sila. Na sila mga kantang na mga di takaayo ka familiar. Tagaan na sila chance. Ang among youth, among gisupuntahan din. Mga among mga youth, almost all of them, mga preachers na. So again, maka-LSS maganda yung community, so wala po. They can do it without me. No? So, dili ito may secure yan na. Let's continue. Ayan. So, mauna karon ang atong present na CNEC uban sa atong actress na first meeting na ito with Archbishop Abituy katong youth congress o youth conference na sa Simulasya. No?
So ako na pray for us kay next week kami sa Manila para mag-meeting na sa Mamalando, magsabot, kaminaw sa Espiritu Santo kung sa leading sa kare sa Pilipinas na po sa umaabot ng mga adlaw. Pray for us, si Brother Vic, ako, Sister Faye, will be flying, no? Archbishop Abit will join us also sa among meeting. Okay? Next. Now, yan, nata. Kini, legacy. Legacy and impact. Kung saan ang legacy, how do we want to be remembered when we are gone? Di ka tayo ng ano? Di ko malimot na itong leader. Siya dito naghatag na po ka ng push. Di ko malimot. Much of who I am now, tungod niya. Wala na siya. Thank you. Ano kung ano? Di kaya mayroon na itong leader ako. Kaya iya dito tanan ba? Di dito, sa Tailog, microphone. Basta iya na siya na dito tanan. May istorya na dito. May huluhulog dito siya. Di dito, ano ba? Nindot ka, i-remember ta na doon na tayo legacy ka na bilin nga maayo kanilang tanan. The youth, like so. Tanawa, there we go. Today, the charismatic renewal influences every aspect of Catholic life in Cebu. Mga parokya, mga eskwelahan, hospital, social programs, o uban pa. Naana, muna siya na-integrated na rin siya. Kung muna kanina na daghang yung charismatic, kasi kaya ang kumpiyansa, daghang yung charismatic. Ang challenge ng ginato mo niya pag-align na ito. I would like to say something, kanila, ha? Nahin mo lang doon ako, Berlin. Kung sabi yung lima na mga aming community, hindi gamay naman eh. Gamay na naman eh. Asa naman sila. Tuwas parokya. Ay, nag-lector, nag-minister. Buhay ka doon. Maupito na yung purpose na ito na sila kitrain. Kung sa niya nabag-una, niya masurf sa parokya, ay nag-roll. Kaya namumara mo sila, okay rin sila. Good sila to sila dito. Ano, mag-invite mo tagain. Kaya mo man yung role sa charismatic sa renewal. We form them, we give them formation, ako sila emerge sa community, and once they are ready, nakasabot na sila sa likarism, ato sila intrigo sa parokya, and if they volunteer in the parish, dili na loss na to, dili na kawalan na to, kung dili, lipay ta, kinamunga sila niya. Ato lang sila hinduman, but Brad, sister, bisita lang sa once a month, para di mo makalimot kung saan pag-praise the Lord. Amen? Naabang mo yung mga, kinsa din heaven, mutana mo, I know na daghan. Kinsa yung mga charismatic din na aktibong katikista sa mga parokya. Please, raise your hands, mga katikista. O, rin, katikista. Mga liminister, rin. Mga lectors sa parokya. Mga choir, altar servers. Daghan na din, So, ang parish consciousness, ato kabahin sa atong formation. Dalit mo sa inyo, friend, maayo ka, inyong pagkatraining, kasabot din niya, Nagkana di kang parish, sa gina ng parokya, kasabot din niya ng tanan. Muna na, gagabi, parokya naman yun mo. No? Gagabi, ako speaker sa parokya sa Holy Family, Mandawi. Kasi taga Holy Family niya dali, charismatic, so I was there, no? Si Father Jim Pascal, Ibunda, yung birthday ka ron. Okay, CICM. And then, ako yung watang ng recollection sa St. Joseph Parish. Sa Mandawi, Monsignor, Monsignor Roger, and then sa mga parokya, I told you the priest said, may man bro, kaya kasabot mo sa parokya, part man sa formation doon pa din. Part din sa formation. Kami lang, di-unleash lang to. Ingon namin kasi kung tama na ako, imo na kagustuhan, Brad, ingon na ka, ang answer, negative. What you could pay more, asa ko pa doon. As I look back, I can see the hand of the Holy Spirit leading me. Wow, okay ba? Ang akong parokya yun, for a long time, ay mambaling naman ko yung Lourdes Parish, mga Salesians. Kasi mga taga Lourdes rin. Okay, Salesians, no? One time, ang akong parish priest, ipatawag ko sa office. Kung ano ka, kailan dito, hindi close. Hindi na kita ipatawag ng pari kasi feeling ninyo, ay, nakasama mga buhay. So, gano'n si kasapaan ko, ano yung sana? Eh, nagdako, baby, kung binto nga. Pero kung ko isa, sige kayo ito yung padre, no? So, karon, ayun siya nakaberdali. Kaya mag-upang ko sa parokya niya, kaya marinaw ko sa mga natut dito sa mga ministers ba? Kaya yung mga minister, kaya ako napapabitong, kamakumagod sila. Nagsit-in mo dito, magkilagutan. Karon, di mo bukit sa mali akong parokyano. Nagpagutang ako, mga pari ka nakailan mo. And you know what?
the Holy Spirit moved me to call your attention, to come to the office, and to let you go. So, usa pa din, sa kibaw ka, Brad, nakita mo po ang kadakot sa gasa sa Espiritu Santo na natin. Dakot kayo nga muhugog dito sa parokya. Kung ako kang puglan nila, I will be a selfish parish priest. Your gift is meant for everyone. As your parish priest, I unleash you. Go where the Spirit leads you. I will just ask you a minimal participation. Pagmiha ka sa Cebu, simba sa parokya. Kung ang atong parokya na inahanglan sa imong service, ihatagi mo priority. Or else, gawas, di ka na ako pugnan, hilak mo doon. Buhay pa, Father Danny Elimea. Grabe na ito. This is the Lord telling my parish priest, go. Sa mga niya mo ito naman. Plus Monsignor Fred, plus ang my parish priest. Sa mga lahiyan ako apod na calling, pero aware ka ito, wherever I go, parokya nito. No? At sa parokya, by the way, ang community, very active sa parokya sa Regla. Ang asa na rin, mga lamu-lamu chapter sa Triple, active ka sa Slumas. Mga leaders mga dito, kung sa ayaw na nag-meeting, ito, anak yun sa parokya. Leaders sa Lumas, God's people. Tuwa dito, leaders sa mga minister, God's people. So, kibalo na yan. Kantong mga nagunahuna na pwede rin ang mahimo sa imong misyon. Ang imong misyon, ang misyon sa community, misyon sa simbahan. Di na mag-imong ato or mahimo ng solo church, mahimo ng kulto manugay, no? So, attach kita pero sa parokya. Amen? O, one more before I end. Ang mga batan ko. Tanaw na to. Let's check. Okay. Please. Masarap. The next generation, where are you? Atong ipasa ang torch sa next generation. Anak, nagugay magpasa? Ako siguro mo dapat? So, gikan na rin. No? Pwede rin kita malingkod o pwede rin kita patanaw nito. Participate na nag-anak, kaya kini mo patanaw, grabe mo ng energy. Pag lukso na, oo, lukso. Anak na, no? Pero kita kayo, magbalipong ta. Magbalipong ta, mana, lukso, kakalitan. Hindi naman nilukso, yug naman. Ayaw na sa bugsa. Masarasa yung mga ganihakot. Paano na, ibaw mo manindot, yun ang mga youth, kaya ang ilang energy makatakod. Kanang luya-luya ka, kita ka magbatangon niya, magbatangon sa tagahan, no? Itong feeling, ay na lang, na-feeling, no? Wala ako, senior naman ko, tiguang naman ko, at least when I started preaching, I was 16. Now I am 60 years old. Running 61, and I'm still around. Salamat ko sa Ginoo yun, sa mga tao na gamit sa Ginoo na support sa mga batan ko. So from our generation to the next, i-train na to sila, tudluan na to sila, hindi na to sila stifle, ay hindi naman, nagkiakiat na lang mo, just give them guidance. Wala sila energy, kaysa ato na, dito na sila, diskuhan nilang, i-burn nilang, nakalaways dito, kaysa mabisi na sila, sige, TikTok dito, tubangan na lang na, apadapati, chicken, banana. Kenapa? Memang lebih bagian Next, please. Okay. Oh, isa mana? Hala, may ampun mo diha. Pagkadakuha sa unaw. Praise the Lord. Well, brothers and sisters, I am happy sa mga community, ang mga youth evangelizers na. 2 of my sons are also evangelizers, and one of them is next. Dalawa. Muna siya si, next bro, Joel Philip. Yes, Joel na rin. Joel, no? So, he addressed 3,000 youth dito sa Cagayan de Oro. Nagamit siya sa Ginoo, kinubos na ni Sister Pe. Karoon, pinuunan mo siguro ng daan. So, di ba ikaw, tama sa mga youth na mag-wally, maghahatag sa pulaw sa Ginoo. Ora, alam na itong tanan, ang atong direksyon, develop your youth, support them, ang mga batang kung na magparta, tagain na sila pamasahe, pagain snacks, mag-cookie dyan na sila. Amen. Paluyo, biyahe, iyampo, kaya ang atong mga batang kung maubinay atong ang paglaong, dili lang ugma, dili, karuna. Alam ka natin tanan, mga kaigsoonan, happy
50th anniversary. And praise the Lord. Thank you, Brother Ali, for reminding us that the Holy